Kumusta sa inyong lahat? Ako po si Dra, Ligaya Santos. Ngayon, tatalakayin natin ang paksa ng pagpapanumbalik ng kagandahan at lakas ng buhok gamit ang natural na pamamaraan. Maligayang pagdating sa aking channel, ang malusog at magandang pamilya. Mga ginang at ginoo, naiintindihan ko ang pakiramdam. Naranasan niyo na ba na habang nagsusuklay sa harap ng salamin, biglang bumibigat ang inyong puso sa dami ng puting buhok na inyong nakikita? Madalas nating sinasabi na ang buhok ang isa sa mga unang mapapansin sa isang tao at kapag ito ay nagiging kulay abo, hindi lamang ito tanda ng edad, kundi minsan ay nagdudulot din ng pagkalungkot at pagkawala ng kumpiyansa, kaya nahihiya tayong lumabas o makipagkita sa ating mga kaibigan. Maraming gustong itago ang mga puting buhok na ito kaya't mabilis na lumalapit sa mga kemikal na pangkulay, kulay berde, pula, lila, itim. Maganda nga tingnan pagkatapos makulayan. Ngunit, mga ginang at ginoo, ang mga kemikal na ito ay sumisipsip sa anit, masakit at nakakapinsala. Nagiging sanhi ito ng paglalagas ng buhok, pangangati ng anit, at maaaring magkaroon pa ng pangmatagalang masamang epekto sa kalusugan na hindi natin namamalayan. Kaya, bakit hindi tayo bumalik sa mga pinakanatural at pinakamabuting paraan na ipinamana sa atin ng ating mga ninuno? Ngayon, dala ko sa inyo ang isang himala mula sa mismong kusina na pamilyar sa atin. Ang isang maliit na itim na butil na nagtatago ng kapangyarihan upang buhayin muli ang buhok. Iyan ay ang itim na munggo. Sa patuloy na paggamit nito ng tama, mararamdaman ninyo ang pagbabago. Mas magiging malakas ang buhok, mababawasan ang paglalagas, at unti-unting babalik ang itim na kulay nito sa loob lamang ng maikling panahon. At higit sa lahat, ang mga positibong pagbabago ay mararamdaman na pagkalipas lamang ng 7 araw. Bago tayo lumalim sa kahangahangang lihim na ito, pakiusap, bigyan niyo ako ng isang like at lalo na, pindutin ang subscribe button sa aking channel na malusog at magandang pamilya sa ibaba ng video na ito. Ang inyong suporta ang pinakamalaking inspirasyon ko upang maghanap at magbahagi pa ng maraming mahuhusay na remedyo araw-araw. Nakasubscribe na ba kayo? Salamat po ng marami. At ngayon, iniimbitahan ko kayong umupo at uminom ng kaunting tubig at simulan natin ang paghahanap sa ating buhok ng kabataan. Bahagi 1. Bakit ang itim na munggo ay isang himalang gamot para sa buhok? Mga ginang at ginoo, bago tayo dumako sa mga recipe, nais ko kung lubos ninyong maunawaan kung bakit napakahiwaga ng itim na munggo. Hindi nagkataon lamang na may kasabihan sa ating mga ninuno. Kung gusto mong manatiling bata, kumain ng tokwa. Kung gusto mong maging itim ang buhok, maghanap ng itim na munggo. Ayon sa traditional Eastern medicine, ang buhok ay labis na bahagi ng dugo at sumasalamin sa kalusugan ng bato. Una, ang bato ang taguan ng esensya jing, at ang esensya ang nagbubunga ng dugo. Kapag malakas ang bato, at ang dugo ay malusog at umaagos ng maayos, magiging itim at makintab ang buhok. At ang itim na munggo, na may natatanging itim na kulay, ay isang pagkain na direktang pumupunta sa meridian ng bato na nagpapalakas dito. Ikalawa, kapag may masamang dugo o kakulangan sa dugo, maaga ang pagputi at paglalagas ng buhok. Ang itim na munggo ay nakakatulong sa paglilinis ng dugo at pagpapayaman nito, kaya't nagbibigay sustansiya ito sa hair follicles mula sa loob. Ayon naman sa modernong medisina, natuklasan ng mga siyentipiko sa itim na balat ng munggo ang maraming anthocyanin. Ito ay isang napakalakas na antioxidant na tumutulong upang mapigilan ang pagtanda ng mga hair cells. Bukod pa rito, ang itim na munggo ay mayaman sa iron, zinc, at vitamin B6. Mga ginintuang sangkap na kailangan ng katawan para makagawa ng melanin. Ito ang pigment na nagbibigay ng itim na kulay sa ating buhok, mga ginang at ginoo. Kaya, ang paggamit ng itim na munggo para sa puting buhok ay hindi lamang isang simpleng lunas, kundi isang agham
na nagagamot ang ugat ng problema mula sa loob ng katawan. Upang hindi na kayo maghintay pa, ibabahagi ko kaagad ang 3 ginintuang recipe na pinagsama ang itim na munggo at iba pang natural na sangkap upang makamit ang pinakamataas na epekto. Bahagi 2. 3 ginintuang recipe para sa pagpapanumbalik ng buhok ng kabataan. Recipe 1. Inihaw na itim na munggo na inumin, naglilinis ng katawan, nagpapalamig ng atay, nagpapalakas ng bato. Mga ginang at ginoo, may kasabihan ang ating mga ninuno. Lahat ng sakit ay nagsisimula sa bibig, ngunit lahat ng paggaling ay nagsisimula rin sa bibig. Bago natin gustuhing bumalik ang itim na kulay ng ating buhok, kailangan muna nating linisin ang pabrika ng dugo sa loob ng ating katawan. Sisimulan natin ang paglalakbay na ito sa unang recipe. Isang recipe na mukhang simple at alam ng lahat, ngunit ang tamang paraan upang mailabas ng butil ang lahat ng mahahalagang sustansya nito para buhayin muli ang buhok ay hindi alam ng marami. Iyan ay ang inihaw na itim na munggo na inumin. Hindi lamang ito simpleng pampalamig na inumin. Mga ginang at ginoo, ito ay isang paraan upang linisin ang 5 solid organs at 6 na hollow organs ng ating katawan. Bakit ko ito inuna? Dahil ang itim na munggo ay may katangiang pampalamig na tumutulong sa matinding paglilinis ng atay. Kapag malinis ang atay at malakas ang bato, maayos ang daloy ng dugo, at sapat ang nutrients upang makarating sa anit at magbigay sustansya sa hair follicles. Ngayon, imbitado kayong samahan ako sa kusina upang gawin ito ng maingat. Mga sangkap, 100 gramo ng itim na munggo, Green Heart variety. Tandaan, pumili ng Green Heart variety. Mas maliit ang butil, ngunit mas mataas ang medicinal properties nito kaysa sa White Heart variety. 1 litro ng filtered water. Paraan ng paghahanda. Hakbang 1. Hugasan ng mabuti ang itim na munggo. Alisin ang mga butil na walang laman o may amag. Pagkatapos ay patuyuin ng husto. Napakahalaga ng hakbang na ito. Kailangan tuyo ang munggo para maging mabango at hindi madurog kapag inihaw. Hakbang 2. Ilagay ang kawali sa kalan. Kapag mainit na ang kawali, ilagay ang munggo at ihawin sa mahinang apoy. Tandaan, patuloy na haluin. Ihawin hanggang sa may lumabas na mabangong amoy. Bahagyang pumutok ang balat ng munggo at ang butil ay maging bahagyang dilaw sa loob. Huwag ihawin ng sunog dahil mawawala ang sustansya. Hakbang 3. Pakuluan ang 1 litro ng tubig, ilagay ang inihaw na munggo. Pakuluan pa ng mga 10 hanggang 10 minuto. Pagkatapos ay patayin ang apoy at takpan. Hayaan itong nakatakip ng mga 15 minuto pa upang mailabas ang lahat ng esensya ng munggo. Paraan ng paggamit. Salain ang tubig at inumin araw-araw bilang kapalit ng tsaa. Ang inihaw na munggo na inumin ay mabango at may bahagyang lasa na madaling inumin. Paalala, pinakamainam na inumin ito ng walang asukal. Kung mahilig kayo sa matamis o ayaw sa bland na lasa, maaaring magdagdag ng kaunting rock sugar o pulot pukyutan. Ngunit, payo ko, huwag gumamit ng puting asukal, mga ginang at ginoo. Mga benepisyong mararamdaman ninyo. Hindi agad-agad iitim ang buhok pagkatapos inumin ito. Ang mga herbal na gamot ay unti-unting kumikilos. Sa unang 3 hanggang 5 araw, mapapansin ninyong mas malinaw ang inyong ihi. Mas magiging sariwa ang pakiramdam ninyo, mababawasan ang init sa loob ng katawan, singaw, at mas magiging mahimbing ang inyong pagtulog. Pagkatapos ng 7 araw, magsisimulang luminaw ang balat, hindi na gaanong tuyo. Ito ay magandang senyales na ang enerhiya ng bato ay pinapalakas. Kapag malakas ang bato, magsisimula itong magpadala ng nutrients upang magbigay sustansya sa buhok. Gayunpaman, ang inihaw na itim na munggo na inumin ay simula pa lamang sa paglilinis ng katawan. Upang mas malakas na labanan ang matigas na puting buhok, kailangan natin ng mas malakas at mas konsentradong gamot. Iimbitahan ko kayong magpatuloy sa akin sa ikalawang recipe, isang lihim na itinuturing ng mga Hapon na kayamanan
upang mabuhay ng matagal at mapanatili ang itim na buhok. Recipe 2. Itim na munggo na ibinabad sa suka. Lubos na. Nagpapasigla ng paglago ng buhok at nagpapatitlim ng buhok, mga ginang at ginoo. Kung ang unang recipe ay para sa paglilinis, ang ikalawang recipe na ito ay isang mabigat na pampalakas. Ito ay ang itim na munggo na ibinabad sa suka. Alam niyo ba, ang suka, lalo na ang rice vinegar o apple cider vinegar, ay may napakagandang kakayahang maghatid ng gamot. Kapag pinagsama sa itim na munggo, lumilikha ito ng isang compound na nakakatulong sa paglusaw ng taba sa dugo, na nagpapabuti sa daloy ng dugo sa utak at anit ng maraming beses. Kung ang dugo ay nakakarating sa utak, doon lamang makakakuha ng sustansya ang buhok upang mabuhay at maging itim muli, hindi ba? Paano gawin ang recipe na ito? Mga sangkap, 500 gramo ng itim na munggo, green heart variety. Kailangan pa rin ng green heart variety, mga ginang at ginoo. Ang itim na balat at berdeng laman ang tunay na ginto. Isang bote ng suka. Pakitandaan, huwag na huwag gumamit ng industrial rice vinegar o suka na hinaluan ng murang acid na binebenta sa malalaking galon sa palengke. Ito ay magdudulot ng pinsala sa tiyan. Pumili ng natural na fermented brown rice vinegar o apple cider vinegar na may mother. Ito ay mas mahal ng kaunti, ngunit napakabuti at mayaman sa digestive enzymes. Isang garapon na kailangan ay salamin o ceramic. Iwasan ang paggamit ng plastic na garapon dahil ang acid sa suka, sa matagal na pagbabad, ay maaaring maglabas ng kemikal mula sa plastic at gawing laso ng gamot. Detalyadong paraan ng paggawa. Hindi mahirap gawin ang ulam na ito. Ngunit ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring makasira ng buong garapon. Mangyaring pakinggan ng mabuti ang bawat hakbang na ibibigay ko. Hakbang 1. Maingat na paghahanda. Hugasan ng mabuti ang itim na munggo, alisin ang mga butil na walang laman o may amag, pagkatapos ay patuyuin ng husto, maaaring sa araw o sa dryer. Hakbang 2. Ang mahalagang pag-iihaw. Ilagay ang kawali sa kalan. Ihawin ang munggo sa mahinang apoy. Ihawin ng mas matagal kaysa sa paggawa ng inumin. Ihawin hanggang sa pumutok ang balat ng munggo. Ang mga bitak na iyon ang magiging daanan para makapasok ang suka sa butil ng munggo sa huli. Isang mahalagang paalala. Pagkatapos ng pag-iihaw, ibuhos ang munggo sa isang banig o basket. Ikalat ito ng manipis at palamigin ng lubusan. Hawakan ang butil. Kung ito ay malamig na malamig, saka lamang kayo magpatuloy. Kung mainit pa ang munggo kapag ibinabad, ang garapon ay magiging maasim, magkakaroon ng molds, at masisira kaagad. Hakbang 3. Pagbababad ng munggo. Ilagay ang ganap na pinalamig na munggo sa garapon na salamin at ibuhos ang suka hanggang sa matabunan ang munggo. Maliit na tip, mas mabuti kung ang suka ay mas mataas ng halos isang daliri mang 2,003 cm kaysa sa munggo. Dahil pagkatapos ng ilang araw, sisipsipin ng munggo ang suka at lalaki ito. Kung kaunti ang suka, matutuyo ang itaas na layer ng munggo. Takpan ng mahigpit at ilagay sa isang malamig at madilim na lugar. Iwasan ang direktang sikat ng araw. Hakbang 4. Oras ng paghihintay. Pasensiyang maghintay ng mga 3 hanggang 5 araw kapag binuksan ninyo ang takip at nakita ninyong doble ang laki ng munggo, makintab, walang molds at may bahagyang maasim na amoy. Ibig sabihin ay tagumpay na tagumpay kayo. Tamang paraan ng paggamit, dami ng paggamit. Araw-araw, kumain kayo ng mga 2 hanggang 3 kutsarita ng itim na munggo na ibinabad sa suka. Ang pinakamainam na oras ay pagkatapos ng hapunan, mga 30 minuto. Panlasa. Kapag inilagay ninyo sa bibig, una ninyong mararamdaman ang bahagyang asim ng suka. Pagkatapos, kapag kinagat ang munggo, mararamdaman ninyo ang malinamnam, chewy at bahagyang matamis na lasa. Sa simula, maaaring medyo kakaiba ang lasa ngunit
Kapag nasanay na kayo, magugustuhan ninyo ito. Napakasarap kapares ng kanin. Mga himala na mangyayari sa buhok. Pagkatapos ng isang buwan, mapapansin ninyong may mga bagong buhok na tumutubo, mas matibay ang buhok sa ugat, at hindi na malalagas ng sobra. Unti-unting babalik ang itim na pigment mula sa ugat ng buhok. Para sa kalusugan, ito ang pinakamahusay na mangyayari. Ang sinumang may mataas na kolesterol, mataas na presyon ng dugo, pananakit ng buto at kasukasuan, o matagal ng hirap sa pagdumi, napakabuti ng ulam na ito. Nakakatulong ito sa pagpapon-on ng presyon ng dugo at napakabisa sa pagtanggal ng taba sa tiyan. 2 ibon ang natamaan ng isang bato. Gumanda ang buhok, lumakas ang katawan, at lumiit ang baywang. Gayunpaman, may mga pagbubukod sa buhay. Alam kong maraming nag-aalala sa inyo na nanonood ng video na ito. May ulcer ako. Paano ako makakain ng maasim na suka? O, simpleng hindi ninyo gusto ang maasim na lasa. Huwag kayong mag-alala, mga ginang at ginoo. Hinding-hindi ko pababayaan ang sinuman. Ang ikatlong recipe na isusunod ay ginawa para sa inyo. Isang napakasarap, matamis, at mayaman sa lasa ng probinsya na pagkain, pinagsama ang 3 makapangyarihang sangkap sa mundo ng traditional medicine. Iimbitahan ko kayong samahan ako upang tuklasin ang recipe numero 3, isang pampabata at pampalakas na panghimagas. Recipe 3. Itim na munggo na nilaga sa hishowu at itim na lingga, ang 3 makapangyarihang sangkap. Kung pag-uusapan ang paggamot sa puting buhok at kalimutan ang hishowu at itim na linga, malaking pagkukulang iyan. May kasabihan ng ating mga ninuno. Kung gusto mong maging itim ang buhok at pula ang balat, magsama-sama tayong umakyat sa bundok upang hanapin ang hishowu. Ang ikatlong recipe na ito ay tinatawag kong 3 makapangyarihang sangkap. Itim na munggo, itim na linga, at hishowu. Ito ay isang napakalakas na herbal na gamot na ginagamit para sa maagang pagputi ng buhok dahil sa pagkaubos ng ki at dugo at sa mga taong madalas mapagod at nahihilo. Mga sangkap: 100 gramo ng itim na munggo, 50 gramo ng itim na linga, 3 hanggang 4 na hiwa ng pulang hishowu. Mabibili ninyo ito sa mapagkakatiwalaang herbal medicine store. Kaunting pulot pukyutan o rock sugar. Paraan ng paghahanda. Hakbang 1. Hugasan ng mabuti ang itim na munggo at itim na linga. Ang itim na munggo ay dapat ibabad sa maligamgam na tubig ng mga 2 hanggang 3 oras para lumambot. Hakbang 2. Ilagay ang itim na munggo at hishowu sa isang kaldero. Maglagay ng mga 1.5 litro ng tubig. Pakuluan ng matagal hanggang lumambot. Pakuluan sa mahinang apoy lamang upang ang mga sustansya mula sa hishowu ay lubos na masipsip ng munggo. Hakbang 3. Kapag malambot na ang munggo, ilagay ang itim na linga at pakuluan pa ng mga 10 minuto. Hakbang 4. Sa huli, magdagdag ng kaunting rock sugar o hintaying lumamig ng bahagya. Pagkatapos ay ilagay ang pulot pukyutan at haluin ng mabuti. Paraan ng paggamit. Kumain kayo ng ulam na ito bilang dessert o bilang merienda sa hapon mga 3 beses sa isang linggo. Pakiramdam. Kapag ginagamit, ang dessert na ito ay may malinamnam na lasa ng munggo, mabango ang amoy ng linga, at may bahagyang kakaibang lasa ng hishowu. Kapag kinain, mararamdaman ninyo ang init sa katawan, nagbibigay ng essential oils ang itim na linga upang maging makintab ang buhok, at ang itim na munggo at hishowu ay tumutulong upang bumalik ang itim na kulay ng buhok mula sa ugat kapag pinagsama ang 3 ito. Kahit gaano pa katigas ang puting buhok, susuko ito, mga ginang at ginoo. Sa puntong ito, sigurado akong nakapili na kayo ng recipe na gusto ninyo upang simulan ang inyong paglalakbay sa paghahanap ng buhok ng kabataan, hindi ba? Ang pagkakaroon ng 3 mahalagang lihim na ito sa inyong mga kamay
ay nangangahulugan na hawak ninyo na ang 7 hanggang 8 bahagi ng tagumpay. Gayunpaman, sinabi ng ating mga ninuno na ang isang mahusay na gamot ay nangangailangan ng mahusay na gagamit. Bilang inyong kaibigan at pamangkin na nagbabahagi ng karanasan, makakaramdam ako ng matinding panghihinayang kung hindi ko kayo bibigyan ng sapat na paalala sa susunod na bahagi, upang hindi masayang ang inyong pagod sa pagluluto at, higit sa lahat, upang maging ligtas tayo sa paglalakbay na ito. Maiwasan ang mga hindi kinakailangang side effects, ang susunod na bahagi, ang huling piraso ng puzzle na magdedesisyon sa tagumpay o pagkabigo. Pakiusap, manatili kayo ng ilang minuto upang pakinggan ang 4 na mahalagang paalala na ito. Bahagi 3. 4 na mahalagang paalala. Payo mula sa puso ni Dra. Ligaya Santos. 1. Ang pagiging matiyaga, ang gintong susi. Ang mga natural na pamamaraan ay hindi tulad ng kemikal na pangkulay ng buhok na kaagad-agad ay umiitim. Ito ay parang patak ng ulan na unti-unting sumisipsip. Nangangailangan ng panahon upang masipsip sa katawan at magbigay sustansya sa bawat cell mula sa loob. Pagkatapos ng 7 araw, mapapansin ninyong nababawasan ang paglalagas ng buhok, mas nagiging malambot, malusog ang anit, at nababawasan ang pangangati. Ngunit upang tuluyang maging itim ang puting buhok, kailangan ninyong maging matiyaga sa loob ng 1 hanggang 3 buwan. Huwag madaling mawalan ng pag-asa. Mga ginang at Ginoo, ang pagmamadali ay nakakapinsala. 2. Sino ang kailangang mag-ingat? Ang itim na munggo ay may katangiang pampalamig, kaya't ang sinumang may malamig na konstitusyon, ibig sabihin ay madalas na malamig ang kamay at paa, madalas na nilalamig ang tiyan, o madalas na nagtatae, ay dapat ihawin ang munggo ng mabuti, ihawin ang bahagyang sunog bago gamitin. Kapag nagluluto ng inumin, maglagay ng ilang hiwa ng inihaw na luya upang balansehin at painitin ang spleen at stomach. 3. Pamumuhay. Ang isip ang nagbibigay hugis sa panlabas na anyo. Tandaan ninyo ito para sa akin, mga ginang at Ginoo. Ang pag-iisip ang nagbibigay hugis sa panlabas na anyo. Ang pag-aalala, stress, at insomnia ang numero 1 kalaban na mabilis na sumisira sa buhok. Subukang matulog bago mag-alas 11 ng gabi. Ito ang oras na naglilinis ng toksin ang atay at apdo at gumagawa ng dugo. Panatilihin ang positibo at masayang sa loobin, kasama ang mga anak at apo. Gaano man kagaling ang itim na munggo? Kung kayo ay nagpupuyat at nag-iisip ng malalim, mahirap nang iligtas ng kahit anong himalang gamot ang inyong buhok. 4. Isama ang pagmamasahe sa anit. Gabi-gabi bago matulog, maglaan lamang ng 5 minuto. Gamitin ang 10 daliri, ang malambot na bahagi. Suklayin pabalik mula sa hairline sa noo hanggang sa batok, dahan-dahang imasahe. Nakakatulong ito ng malaki sa daloy ng dugo. Nagbubukas ng daan para sa sustansya mula sa itim na munggo upang mapakain ang hair follicles ng doble ang bisa. Mga ginang at Ginoo, karaniwan nating sinasabi na ang puno ay lumalago dahil sa ugat nito at ang tao ay lumalakas dahil sa pag-aalaga. Ang kalusugan o isang makintab na itim na buhok ay hindi kailanman kusang dumarating. Ito ay ang matamis na bunga para sa mga marunong maging matiyaga at umunawa sa kanilang katawan. Kapag pinagsama ninyo ang mga recipe mula sa simpleng itim na munggo na ibinahagi ko, kasama ang 4 na gintong paalala tungkol sa pamumuhay, naniniwala ako na ang pagtanda ay hindi na magiging takot. Sa halip, ito ay magiging isang paglalakbay upang lubos nating tamasahin ang buhay, upang ang bawat araw ay maging isang masayang araw, isang malusog na araw. Ang mga itim na munggo, bagamat maliliit, mura, at nakatago lang sa sulok ng kusina, ay nagtataglay ng kahangahangang kapangyarihan ng pagpapagaling mula sa lupa. Lubos akong umaasa at nagdarasal na sa mga buong pusong pagbabahagi ngayong araw, makakapag-ambag ako ng maliit na bahagi upang matulungan kayong maibalik ang inyong kumpiyansa, maibalik ang dating ganda
ng inyong buhok noong kabataan. Sa isang araw na kayo ay sumilay sa salamin, makikita ninyong nababawasan ang paglalagas ng buhok, nagiging itim ang mga puting buhok, at kayo ay ngingiti ng may kasiyahan. Iyan na ang pinakamalaking kaligayahan para sa akin. Kaya, huwag na kayong mag-atubili pa, simulan na ninyo sa kusina at gawin ito ngayong araw. At sa proseso ng paggamit, kung mayroon kayong anumang katanungan, kahit gaano kaliit, o kung mayroon kayong magandang balita tungkol sa resulta, pakiusap, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Palagi akong nandito upang basahin ang bawat salaysay at handang sumagot, makibahagi sa inyong kagalakan tulad ng mga miyembro ng pamilya. Muli, kung sa tingin ninyo ay nagbigay ng halaga ang video na ito, pakiusap, magtanim pa ng isang binhi ng kabutihan sa pamamagitan ng pagpindot sa like button at ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya upang malaman din nila at sama-sama tayong mamuhay ng masaya at malusog. At pinakamahalaga, pindutin ang subscribe button sa channel na at i-click ang bell icon upang hindi ninyo mapalampas ang mga susunod na mahahalagang herbal remedies. Sa huli, walang mas mahalaga kaysa sa kalusugan, ang malusog at magandang pamilya ay taus-pusong naghahangad na kayo. At ang inyong pamilya ay laging maging malusog, payapa sa isip at katawan, maging masagana sa lahat ng bagay, at laging mapanatili ang ningning ng inyong buhok. Paalam at magkita-kita tayo sa mga susunod na video. Maraming salamat.